Ang mga guhit ng anglerfish na may nakakatakot na payan at mga nilalang na walang mata ngulit may matatalas na pandama ay tila nabubuhay sa bawat pahina. Sinabi ni Nato na ang mga lindol ay hindi aksidente. Ang Philippine Deep ay isang pintuan at ang mga nilalang na ito ay hindi lamang naghahanap ng pagkain. Sila ay lumilikas mula sa isang bagay na mas masahol pa sa ilalim. Ang pagbabago ng temperatura ng dagat at ang pagkasira ng food chain ay nagtulak sa kanila pa itaas. Ngulit ang kanilang pag-akyat ay isang pagsalakay na hindi handa ang sangkatauhan. Ang mga ulat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay pare-pareho. Mga kakaibang sea monsters na umaatake sa mga dalampasigan, mga mangingisdang nawawala at ang takot na lumalaganap sa bawat baybayin. Habang pinag-aaralan ni Gaia ang mga frequency mula sa liyab dagat, isang malakas na tunog ang narinig mula sa sonar ng laboratorio. Isang mababang frequency na tila isang tibok ng puso. Ngunit napakalakas nito na yumanig ang mga kagamitan sa loob ng kuweba. Hindi ito tunog ng makina. Ito ay tunog ng isang buhay na dambuhala. Ang mga giant isopod sa labas ay nagsimulang mag-ingay. Isang matinis na tunog na tila nagtatawag ng kasama. Ang gabi sa isla ng Pintakasi ay naging isang eksena ng purong katatakutan. Ang mga nilalang mula sa Midnight Zone ay hindi na lamang mga biolohikal na anomalya. Sila ay mga perpektong mandaragit na binuo ng matinding pressure at kadiliman. At ngayon, ang ating mundo ang kanilang bagong teritoryo. Napagtanto ni Gaia na ang kanilang pagiging kampante ay ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Ang mga tao ay nakatingin sa kalawakan upang maghanap ng banta, ngunit ang tunay na panganib ay nasa ilalim ng kanilang mga paa, sa madilim at malamig na kailaliman ng Philippine Trench. Ang kailaliman ay tumatawag at ang sagot ay isang marahas na pag-akyat na wawasak sa katahimikan ng bansa. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagdadala ng bagong lihim, isang bagong lagim na handang lumamon sa sinumang hindi handa. Sa loob ng laboratorio, ang liwanag mula sa liyab dagat ay nagsimulang mag-flicker. Ang pressure sa labas ng kuweba ay biglang tumaas kahit na sila ay nasa ibabaw na ng dagat. Tumingin si Nato sa tala-arawan ng Aguñas at binasa ang huling pahina. Kapag ang dagat ay naging kasing itim ng uling at ang mga bituin sa tubig ay nagsimulang kumislap, ang wakas ay nagsimula na. Ang bioluminescence ng mga nilalang sa labas ay nagsimulang magliwanag, libu-libong maliliit na ilaw na sumasayaw sa dilim na nagbibigay sa kanila ng bintahe sa isang engkwentro sa mga tao. Hindi na ito teorya lamang. Ang mga halimaw ay narito na. Ang Philippine Deep ay nagbukas na. At ang mga sinaunang lagim na naghihintay ng libu-libong taon ay handa ng bawiin ang ibabaw. Ang katotohanang dala ng susunod na alon ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay, kundi tungkol sa pagbabago ng mundo, kung saang ang tao ay hindi na ang nasa tuktok ng food chain. Ang abyssal truth ay hindi lamang isang misteryo. Ito ay isang hatol. Habang ang mga giant isopod ay nagsisimulang bumangga sa mga pintuan ng laboratorio, kinuha ni Nato ang kanyang lumang itak at si Gaia naman ay hinigpitan ang hawak sa kanyang scanner. Alam nilang dalawa na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang pakikilaka laban sa mga nilalang na hindi dapat nakikita ng liwanag. Ang isla ng Pintakasi ay magiging unang saksi sa muling pagbangon ng mga hari ng kailaliman.
Ang dagat na dating pinagkukunan ng buhay ay naging isang pintuan patungo sa isang impyernong puno ng tubig at kadiliman. At sa bawat segundong lumilipas, ang tibok ng puso mula sa ilalim ay lalong lumalakas na tila ba ang buong karagatan ay naghahanda na para sa huling pagsalakay. Ang lagutok ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad ng laboratorio ng Sinag Kailaliman. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanilang pansamantalang kaligtasan. Hindi na lamang simpleng pagbangga ang ginagawa ng mga giant isopod sa labas. May sistema ang kanilang pag-aatake. Isang kolektibong puwersa na tila pinapatakbo ng iisang kaisipan. Habang mabilis na umaakyat ang tubig sa paanan ni Gaia, pilit niyang pinapatatag ang kanyang mga kamay sa pagpindot sa keyboard ng pangunahing terminal. Ang liyab dagat ay naglalabas ng mga erratic na graph. Ang mga bioluminescent frequency ay nagwawala na nagpapahiwatig na ang mga nilalang sa labas ay hindi lamang naghahanap ng pagkain, kundi tumutugon sa isang tawag na hindi naririnig ng pandinig ng tao. Sa kabilang panig ng silid, si Nato ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang itak ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang kamay, habang ang kaliwa ay nakakapit sa isang bakal na barandilya. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda sa pagsabog ng karasan. Nakita niya ang unang bitak sa reinforced glass, isang maliit na guhit na mabilis na nagsanga-sanga na parang sapot ng gagamba. Sa likod ng salamin, ang mga pulang mata ng mga isopod ay kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga segmentadong katawan ay nagkikiskisan, lumilika ng isang nakakangilong tunog na parang libu-libong kutsilyong nagtatagisan. Nang tuluyang bumigay ang salamin, ang pagpasok ng tubig ay kasing lakas ng isang pagsabog. Kasabay ng agos ang 12-12 ng mga dambuhalang isopod na kasing laki ng mga maleta. Mabilis na kumilos si Nato. Ang kanyang itak ay humahawi sa hangin at tumatama sa matitigas na shell ng mga halimaw. Ang bawat tama ay naglalabas ng malapot at madilim na likido, ngunit tila hindi nararamdaman ng mga ito ang sakit. Ang mga ito ay mga makinang binuo para sa matinding pressure at ang hangin sa ibabaw ay tila nagbibigay sa kanila ng kakaibang liksi. Sumigaw si Nato kay Gaia na bilisan ang pag-extract ng data mula sa liyab dagat. Alam nilang dalawa na kung hindi nila makukuha ang pattern ng frequency, wala silang laban sa susunod na bukso ng mga nilalang. Habang nakikipagbuno si Nato sa isang isopod na pilit kumakapit sa kanyang binti, isang mas malaking anino ang lumitaw sa nabasag na bahagi ng pader. Hindi ito isopod. Ang mahaba at mapuputlang nguso nito ay unti-unting pumasok sa silid. Ang mga panga ay nakakalabas sa paraang hindi natural. Isang goblin shark. Ngunit ang balat nito ay hindi kulay rosas, kundi tila transparent na nagpapakita ng mga ugat na kumikirot sa ilalim ng balat. Ang nilalang na ito ay hindi dapat ito sa mababaw na tubig. Ang presensya nito ay patunay na ang ecosystem ng Philippine Trench ay tuluyan ng gumuho. Ang goblin shark ay sumugod ng may bilis na hindi inaasahan mula sa isang nilalang ng kailaliman. Muntik nang maabutan si Nato, ngulit mabilis siyang nakailag at itinanim ang kanyang itak sa gilid ng ulo ng pating. Ang sigaw ng pating ay hindi isang tunog na galing sa lalamunan, kundi isang vibration na nagpayanig sa mga natitirang kagamitan sa lab. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Gaia ang isang bagay sa screen ng liyab dagat.
Ang frequency na kanilang sinusubaybayan ay hindi nagmumula sa mga nilalang na nasa loob ng lab. Ito ay nagmumula sa mas malalim pa, sa ilalim mismo ng isla ng Pintakasi. Ang isla ay hindi lamang isang tipak ng lupa. Ito ay tila isang chimney para sa kailaliman. Ang tala-arawan ng agunyas na hawak ni Nato ay nagbabala tungkol sa ina ng lahat ng lagim. At sa bawat segundong lumilipas, ang teoryang iyon ay nagiging isang madilim na realidad. Nagtagumpay si Gaia na i-download ang huling set ng coordinates bago tuluyang nag-short circuit ang terminal dahil sa tubig alat. Kinuha niya ang kanyang backpack at sumidaw kay Nato na kailangan na nilang lisanin ang laboratorio. Ngunit ang tanging daan palabas ay ang hagdanang patungo sa itaas ng kuweba. At ang hagdanang iyon ay kasalukuyang pinamumugaran ng mga anglerfish na lumulutang sa hangin sa pamamagitan ng mga gas bladder na puno ng methane. Ang kanilang mga ilaw ay hindi na kulay asol o berde. Ang mga ito ay naglalabas ng isang nakakasilaw na pulang liwanag na tila nakaka-hypnotize sa sinumang tumingin dito. Huwag kang tumingin sa ilaw, babala ni Nato habang hinihila si Gaia patungo sa isang mas makitid na lagusan sa gilid ng kuweba. Ang lagusang ito ay hindi bahagi ng modernong fasilidad. Ito ay isang natural na bitak sa bato na tila ginamit na ng mga tao noong unang panahon. Habang binabagtas nila ang madilim at madulas na daan, ang amoy ng asupre at nabubulok na lamang dagat ay lalong tumitindi. Ang bawat hakbang nila ay sinusundan ng mga kaluskus mula sa mga pader. Ang mga isopod ay gumagapang sa kisame. Ang kanilang mga paa ay tumatama sa matutulis na stalactite. Huminto si Nato nang mapansin ang mga ukit sa pader ng lagusan. Ang mga ito ay hindi lamang mga random na gasgas. Ang mga ito ay mga babala, katulad ng mga nasa tala-arawan ng agunyas, ngunit mas detalyado. Ipinapakita ng mga ukit ang isang dambuhalang nilalang na may libu-libong galamay na bumabalot sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang mga tao sa ukit ay nag-aalay ng dugo upang pigilan ang pag-akyat nito. Napagtanto ni Gaia na ang pagyanig ng 2024 ay hindi isang natural na sakuna. Ito ay isang pagtatangka ng nilalang ito na basagin ang kanyang kulungan. Habang papalapit sila sa dulo ng lagusan na patungo sa tuktok ng isla ng Pintakasi, isang matinding panginginig ang yumanig sa buong isla. Hindi ito lindol. Ito ay isang paggalaw mula sa loob. Ang mga pader ng lagusan ay nagsimulang maglabas ng bioluminescent na likido na nagbibigay ng sapat na liwanag upang makitaya ang libu-libong itlog na nakadikit sa bawat sulok. Ang mga itlog ay malalaki, kasing laki ng ulo ng tao. At sa loob ng mga ito ay makikita ang maliliit na bersyon ng mga halimaw na kanilang nakasagupa. Ang buong isla ay naging isang incubator para sa pagsalakay. Hindi na mapigilan ni Gaia ang panginginig ng kanyang na makamay. Ang liyab dagat sa kanyang backpack ay nagsimulang mag-beep ng mabilis. May malaking papalapit. Hindi ito isa sa mga pating o isopod. Ito ay isang bagay na mas malaki. Isang bagay na ang bigat ay sapat na upang baguhin ang tide ng dagat sa paligid ng isla. Hinawakan ni Nato ang balikat ni Gaia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hinaluan ng takot. Kailangan nating makarating sa itaas. Kailangan nating ibala ang signal. Aniya sa isang boses na halos pabulong na dahil sa pagod.
Na makalabas sila sa dulo ng lagusan, bumulaga sa kanila ang isang tanawin na tila kinuha sa isang pelikula ng katatakutan. Ang dalampasigan ng isla ng Pintakasi na dati ay maputi ang buhangin ay ngayon ay natatakpan ng libu-libong giant isopod na gumagalaw patungo sa katihan. Sa malayo, ang dagat ay kumukulo at ang mga dambuhalang galamay na may mga bioluminescent na suction cups ay unti-unting lumilitaw mula sa kaililiman. Ang mga ito ay hindi lamang galamay ng pusit. Ang bawat galamay ay may sariling mga mata at bibig na puno ng matutulis ng ngipin. Ang abyssal truth ay hindi lamang tungkol sa mga isda na may kakaibang anyo. Ito ay tungkol sa isang sinaunang katalinuhan na naghihintay na mabawi ang mundong dati ay sa kanila. Ang Philippine Trench ay hindi lamang isang geographical na butas. Ito ay isang sugat sa mundo na ngayon ay bumubukas na ng tuluyan. Habang ang unang alon ng mga nilalang ay nagsisimulang pumasok sa kagubatan ng isla patungo sa maliit na nayon, alam ni Nato at Gaia na ang kanilang laban ay hindi na lamang para sa kanilang mga buhay, kundi para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ang tala-arawan ng Agonias ay may huling babala na hindi pa nababasa ni Nato ng buo. Sa ilalim ng liwanag ng naglalaban ng bioluminescence at ng papalubog na puwan, binuklat niya ang huling pahina. Nakasulat doon, ang susi ay hindi ang pagpapatay sa kanila, kundi ang pagpapakain sa kailaliman ng kung ano ang kinuha nito. Hindi naintindihan ni Nato ang kahulugan nito hanggang sa makita niya ang liyab dagat na hawak ni Gaia. Ang frequency na inilalabas nito ay tila isang magnet na umaakit sa lahat ng mga nilalang patungo sa kanila. Sila ang pain. Sila ang dahilan kung bakit ang mga halimaw ay mas mabilis na umaakyat. Ang bawat hakbang ni Nato at Gaia sa matarik na dalisdis ng isla ay isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang mga goblin shark ay nagsisimulang lumundag mula sa tubig. Ang kanilang mga katawan ay nag-a-adapt sa hangin sa paraang imposible ayon sa siyensya. Ang kanilang mga palipik ay tila nagiging mga galamay na ginagamit nila upang humawak sa mga bato. Ang ebolusyon na dapat ay inabot ng milyong-milyong taon ay nangyayari sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kailaliman ay hindi lamang lumalabas, ito ay sumasakop at bumabago sa lahat ng mahawakan nito. Sa itaas ng talampas, tanaw nila ang kalawakan ng dagat na nayon ay nagliliwanag sa kulay ng kamatayan. Ang bawat alon ay nagdadala ng mas maraming lagim at ang bawat tibok ng puso ng dambuhala sa ilalim ay nagpaparamdam na ang wakas ay malapit na. Hinarap ni Nato si Gaia. Ang kanyang itak ay puno na ng itim na gugo. Gaia, ang signal. Kailangan nating ipadala ang data ngayon din. Utos niya. Ngunit alam ni Gaia na ang pagpapadala ng data ay mangangailangan ng lahat ng enerhiya ng liyab dagat na mag-iiwan sa kanila sa ganap na kadiliman sa gitna ng mga halimaw na nakakakita sa dilim. Ito ang sakripisyong hinihingi ng kailaliman. Ang katotohanan ay hindi libre at ang presyo nito ay ang kanilang huling liwanag. Ang hangin sa tuktok ng talampas ng isla ng Pintakasi ay puno ng amoy ng nabubulok na lamang ng dagat at malapot na asin. Habang hawak ni Nato ang kanyang itak, nararamdaman niya ang paninginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagod
na dulot ng walang humpay na pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi dapat narito sa ibabaw. Ang liwanag mula sa liyab dagat ay unti-unti nang humihina, kumukurap-kurap na parang isang hiningang malapit ng maputol. Sa harap nila, ang kadiliman ay tila may sariling buhay, gumagalaw at bumubulong ng mga tunog na hindi kayang unawain ng pandinig ng tao. Ang mga giant isopod na kasing laki ng mga maliliit na sasakyan ay gumagapang paakyat sa matatarik na bato. Ang kanilang mga kaliskis ay kumakalansing na parang mga bakal na nagpapangkaan. Gaya, bilisan mo! Sigaw ni Nato habang tinataga ang isang goblin shark na nagtangkang sumunggab sa kanyang binti. Ang panga ng halimaw ay lumabas ng ilang pulgada mula sa mukha nito. Isang nakakangilong mekanismo ng buto at matutulis na ngipin na binuo para sa kadiliman ng Philippine Trench. Tumalsik ang itim at malapot na dugo sa mukha ni Nato, ngunit hindi siya kumurap. Alam ni Gaya na ang bawat segundo ay mahalaga. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard ng liyab dagat. Sinusubukang i-recalibrate ang frequency na binabanggit sa talaarawan ng Aguñas. Ang pawis ay tumatagagtak mula sa kanyang noo, humahalo sa alikabok at dugo sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Gaya ay nakatitig sa screen, naghahanap ng tamang balanse ng bioluminescent signal na magpapatigil sa pagsalakay. Naiintindihan ko na, Nato. Bulalas ni Gaya. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Ang tala-arawan ng Aguñas ay hindi lamang tungkol sa mga halimaw, ito ay tungkol sa balanse. Ang mga thermal vent na nasira ng pagyanig ay ang nagpapanatili sa kanila sa ilalim. Ang liyab dagat ay hindi lamang scanner, ito ay isang amplifier. Kung maibabalik natin ang resonance ng kailaliman, iisipin nilang ang ibabaw ay ang impyernong kinatatakutan nila. Ngunit bago pa man makasagot si Nato, isang dambuhalang galamay ang humampas sa gilid ng talampas na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Ang galamay ay natatakpan ng mga matatalas na suction cups na may sariling mga mata. Bawat isa ay nakatitig sa kanila ng may matinding gutom. Ito na ang huling pagkakataon natin, sabi ni Nato. Ang kanyang boses ay naging malalim at seryoso. Haharangan ko sila. Ipadala mo ang signal kahit anong mangyari. Tumingin si Gaya kay Nato. Isang tingin na puno ng pangamba, ngunit may tiwala. Alam nilang dalawa na ang pag-overload sa liyab dagat ay lilikha ng isang pagsabog ng enerhiya na maaaring pumatay sa sinumang malapit dito. Ngunit ang alternatibo ay ang paglamon ng kailaliman sa buong Pilipinas at kalaunan sa buong mundo. Ang mga nilalang mula sa Midnight Zone ay hindi lamang naghahanap ng pagkain. Sila ay naghahanap ng bagong tahanan dahil ang kanilang mundo ay gumuhuna. Habang papalapit ang mga giant isopod, itmaas ni Nato ang kanyang itak at sumigaw. Isang hamon sa mga sinaunang mandaragit. Ang bawat tagan niya ay may kasamang galit at pagmamahal sa dagat na dati niyang itinuring na kaibigan. Sa kabilang banda, sinumulan na ni Gaya ang sequence. Ang liyab dagat ay nagsimulang maglabas ng isang matinis na tunog, isang frequency na hindi naririnig ng tenga, ngunit nararamdaman sa loob ng mga buto. Ang mga halimaw ay biglang napatigil. Ang kanilang mga kakaibang anyo ay nanginig. Ang kanilang bioluminescence ay nagsimulang mag-flicker ng hindi kontrolado. Ang dagat sa ibaba ng isla ng Pintakasi ay nagsimulang umikot. Isang dambuhalang whirlpool ang nabubuo. Tila ang kailaliman mismo ay humihigop pabalik sa kanyang mga anak. Nato, kailangan na nating umalis sa Radius, sigaw ni Gaya. Ngunit huli na.
Ang mga goblin shark ay nagsimulang magwala. Ang kanilang mga katawan ay sumasabog dahil sa hindi kayang tagalan na pressure ng frekwensya. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng kuryente at amoy ng ozone. Sa isang huling sandali ng katahimikan, nagkatinginan ang dalawa. Nakita ni Nato sa mga mata ni Gaia ang katotohanan na matagal na nilang hinahanap. Ang tao ay maliit lamang sa harap ng kalikasan. Ngunit ang ating sakripisyo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Pinindot ni Gaia ang huling command sa liyab dagat. Isang nakakabinging pagsabog ng puting liwanag ang bumalot sa buong isla ng Pintakasi. Ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa araw, kundi mula sa pinagsama-samang enerhiya ng bioluminescence at ng core ng laboratorio ng sinag kailaliman na konektado sa device. Ang mga galamay na nakakapit sa talampas ay biglang nangulubot at nahulog pabalik sa madilim na tubig. Ang mga isupod na nasa dalampasigan ay nagkukumahog na bumalik sa dagat, tila natatakot sa liwanag na mas matindi pa sa anumang nakita nila sa kailaliman. Ang sigaw ng mga halimaw ay napalitan ng tunog ng humahampas na alon hanggang sa ang lahat ay naging tahimik. Nang maglaho ang liwanag, ang madaling araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Ang dagat ay kalmado muli. Ang asul na ibabaw nito ay tila walang itinatagong anumang kasamaan. Munglit sa dalampasigan, ang mga labi ng mga nilalang ay nagsisilbing piping saksi sa naganap na digmaan. Si Nato ay nakasandal sa isang malaking bato. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit humihinga pa rin. Sa tabi niya, si Gaia ay nakaupo sa lupa. Ang liyab dagat ay wala ng buhay at sunog na ang mga sirkwit. Ang tala-arawan ng Agunyas ay nakabukas sa huling pahina. Ang mga salita ay tila naglalaho na rin habang tinatamaan ng unang sinag ng araw. Nagawa natin, bulong ni Gaia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagod. Tumingin si Nato sa malawak na karagatan, sa Philippine Trench na nananatiling isang misteryosong sugat sa ilalim ng dagat. Alam niya na ang tagumpay na ito ay pansamantala lamang. Ang kailaliman ay palaging naroon, naghihintay, nag-a-adapt. Ngunit sa araw na ito, ang sangkatauhan ay nanalo. Ang lihim ng abyssal truth ay hindi na lamang isang teorya. Ito ay isang babala na nakaukit na sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga ulat ng mga sea monsters sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hihinto na. Ngunit ang takot ay mananatili sa tuwing titingin ng mga tao sa malalim at madilim na bahagi ng dagat. Tumayo si Nato at inalayan ng kamay si Gaia. Habang naglalakad sila palayo sa talampas, iniwan nila ang mga bangkay ng mga halimaw na unti-unti nang nilalamon ng buhangin at alat. Ang isla ng Pintakasi ay babalik sa pagiging isang tahimik na paraiso. Ngunit para sa 2 taong nakaharap sa lagim ng Midnight Zone, ang dagat ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang bawat alon na hahampas sa pampang ay magpapaalala sa kanila na sa ilalim ng kalmadong asul na tubig, may mga katotohanang mas mabuting manatiling nakatago. Ang Philippine Deep ay muling nanahimik, ngunit ang kanyang mga lihim ay patuloy na iidlip, naghihintay ng susunod na pagyanig, ng susunod na pagkakataon na muling bumangon at bawiin ang mundong sa tingin nila ay sa kanila.
Sa huli, ang katotohanan ay hindi nabaon sa limot. Ang datos na ipinadala ni Gaia bago ang pagsabog ay nakarating sa mga pangunahing research centers sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay hindi na magiging kampante. Ang mga dalampasigan ay babantayan, ang mga trench ay oobserbahan, at ang kaalaman tungkol sa bioluminescence at pressure adaptation ay magiging pundasyon ng bagong depensa ng tao. Ang sakripisyo ni Nato at Gaia ay naging mitya ng isang bagong kamanayan. Habang sumisikat ang araw sa buong arkipilago ng Pilipinas, ang liwanag nito ay hindi lamang nagbibigay ng init, kundi nagbibigay din ng pag-asa na sa kabila ng anumang lagim na lumabas mula sa kailaliman, ang tao ay laging handang lumaban para sa kanyang tahanan. Ang dagat ay malalim, ngunit ang determinasyon ng tao ay mas malalim pa. Ang kabanata ng Absilal Truth ay nagtapos dito, ngunit ang kwento ng ating pananatili sa mundong ito ay magpapatuloy, laging handa sa susunod na alon. Para sa mas marami pang lihim mula sa kailaliman, i-like ang video na ito at mag-subscribe na sa ating channel. Ang bawat dagan niya ay may kasamang galit at pagmamahal sa dagat na dati niyang itinuring na kaibigan. Sa kabilang banda, sinumulan na ni Gaia ang sequence. Ang liyab dagat ay nagsimulang maglabas ng isang matinis na tunog, isang frequency na hindi naririnig ng tenga, ngunit nararamdaman sa loob ng mga buto. Ang mga halimaw ay biglang napatigil. Ang kanilang mga kakaibang anyo ay nanginig. Ang kanilang bioluminescence ay nagsimulang mag-flicker ng hindi kontrolado. Ang dagat sa ibaba ng isla ng Pintakasi ay nagsimulang umikot. Isang dambuhalang whirlpool ang nabubuo. Tila ang kailaliman mismo ay humihigop pabalik sa kanyang mga anak. Nato, kailangan na nating umalis sa Radius, sigaw ni Gaia. Ngunit huli na. Ang mga goblin shark ay nagsimulang magwala. Ang kanilang mga katawan ay sumasabog dahil sa hindi kayang tagalan na pressure ng frekwensya. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng kuryente at amoy ng ozone. Sa isang huling sandali ng katahimikan, nagkatinginan ang dalawa. Nakita ni Nato sa mga mata ni Gaia ang katotohanan na matagal na nilang hinahanap. Tao ay maliit lamang sa harap ng kalikasan. Ngunit ang ating sakripisyo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Pinindot ni Gaia ang huling command sa liyab dagat. Isang nakakabinging pagsabog ng puting liwanag ang bumalot sa buong isla ng Pintakasi. Ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa araw, kundi mula sa pinagsama-samang enerhiya ng bioluminescence at ng core ng laboratorio ng sinag kailaliman na konektado sa device. Ang mga galamay na nakakapit sa talampas ay biglang nangulubot at nahulog pabalik sa madilim na tubig. Ang mga isupod na nasa dalampasigan ay nagkukumahog na bumalik sa dagat, tila natatakot sa liwanag na mas matindi pa sa anumang nakita nila sa kailaliman. Ang sigaw ng mga halimaw ay napalitan ng tunog ng humahampas na alon hanggang sa ang lahat ay naging tahimik. Nang maglaho ang liwanag, ang madaling araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Ang dagat ay kalmado muli. Ang asul na ibabaw nito ay tila walang itinatagong anumang kasamaan. Munglit sa dalampasigan, ang mga labi ng mga nilalang ay nagsisilbing piping saksi sa naganap na digmaan. Si Nato ay nakasandal sa isang malaking bato. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit humihinga pa rin. Sa tabi niya,
Si Gaia ay nakaupo sa lupa. Ang liyab dagat ay wala ng buhay at sunog na ang mga sirkwit. Ang tala-arawan ng Agunyas ay nakabukas sa huling pahina. Ang mga salita ay tila naglalaho na rin habang tinatamaan ng unang sinag ng araw. Nagawa natin, bulong ni Gaia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagod. Tumingin si Nato sa malawak na karagatan, sa Philippine Trench na nananatiling isang misteryosong sugat sa ilalim ng dagat. Alam niya na ang tagumpay na ito ay pansamantala lamang. Ang kailaliman ay palaging naroon, naghihintay, nag-a-adapt. Ngunit sa araw na ito, ang sangkatauhan ay nanalo. Ang lihim ng abyssal truth ay hindi na lamang isang teorya. Ito ay isang babala na nakaukit na sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga ulat ng mga sea monsters sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hihinto na. Ngunit ang takot ay mananatili sa tuwing titingin ng mga tao sa malalim at madilim na bahagi ng dagat. Tumayo si Nato at inalayan ng kamay si Gaia. Habang naglalakad sila palayo sa talampas, iniwan nila ang mga bangkay ng mga halimaw na unti-unti nang nilalamon ng buhangin at alat. Ang isla ng Pintakasi ay babalik sa pagiging isang tahimik na paraiso. Ngunit para sa 2 taong nakaharap sa lagim ng Midnight Zone, ang dagat ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang bawat alon na hahampas sa pampang ay magpapaalala sa kanila na sa ilalim ng kalmadong asul na tubig, may mga katotohanang mas mabuting manatiling nakatago. Ang Philippine Deep ay muling nanahimik, ngunit ang kanyang mga lihim ay patuloy na iidlip, naghihintay ng susunod na pagyanig, ng susunod na pagkakataon na muling bumangon at bawiin ang mundong sa tingin nila ay sa kanila. Sa huli, ang katotohanan ay hindi nabaon sa limot. Ang datos na ipinadala ni Gaia bago ang pagsabog ay nakarating sa mga pangunahing research centers sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay hindi na magiging kampante. Ang mga dalampasigan ay babantayan, ang mga trench ay oobserbahan, at ang kaalaman tungkol sa bioluminescence at pressure adaptation ay magiging pundasyon ng bagong depensa ng tao. Ang sakripisyo ni Nato at Gaia ay naging mitya ng isang bagong kamanayan. Habang sumisikat ang araw sa buong arkipelago ng Pilipinas, ang liwanag nito ay hindi lamang nagbibigay ng init, kundi nagbibigay din ng pag-asa na sa kabila ng anumang lagim na lumabas mula sa kailaliman, ang tao ay laging handang lumaban para sa kanyang tahanan. Ang dagat ay malalim, ngunit ang determinasyon ng tao ay mas malalim pa. Ang kabanata ng Abyssal Truth ay nagtapos dito, ngunit ang kwento ng ating pananatili sa mundong ito ay magpapatuloy, laging handa sa susunod na alon. Para sa mas marami pang lihim mula sa kailaliman, i-like ang video na ito at mag-subscribe na sa ating channel.